Martial Pick, Kabanata 5509. Pagsaksak sa likod. Sa loob ng No-Return Pass, ang iba't ibang territory lords na may iba't ibang antas ng pinsala ay naging mapagbantay habang nakikipag-usap sila sa kanilang mga divine senses. Kalahating araw na ang nakalipas, ang sorpresang pag-atake ng 8th grade ng human race ay naging sanhi ng pagkawala ng mukha nila. Hindi lang 3 high-grade black ink nests ang nasira niya, kundi isa sa kanilang mga kasama ay napatay din. Personal na hinabol ng Royal Lord ang salarin, kaya hindi alam kung ano ang sitwasyon ngayon. Gayunpaman, sa kanilang opinyon, ang 8th grade human race ay malamang na hindi nagkaroon ng pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang agwat sa pagitan ng isang 8th grade at isang Royal Lord ay medyo malaki pa rin. Ang pinag-iingat nila ngayon ay kung may kasama itong 8th grade human race cultivator. Wala dito ang Royal Lord. Bagamat mayroong maraming territory lords sa No-Return Pass, karamihan sa kanila ay inilikas mula sa 3,000 mundo upang magpagaling. Wala pang 10 territory lord ang ganap na hindi nasaktan. Kung ang isang malaking bilang ng mga master ng human race ay umatake sa oras na ito, malamang na sila ay magdaranas ng malaking pagkatalo. Matapos maghintay ng kalahating araw ng walang anumang paggalaw, hindi napigilan ng territory lords na i-relax ang kanilang pagbabantay. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink Clan ay nasa kontrol na ngayon ng No-Return Pass, at ang human race ay matagal nang umatras sa 3,000 mundo, kaya malamang na hindi masyadong maraming master ang lilito. Ang ilan sa mga napinsalang territory lords ay nakabalik na sa Black Ink Nest upang ipagpatuloy ang kanilang pagpapagaling. Bagamat nakaalerto pa rin ang natitirang territory lords, hindi na kasing higpit ng dati ang kanilang seguridad. Sa sandaling ito, isang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya ang biglang dumating mula sa isang tiyak na direksyon, na naging dahilan upang ang territory lords ay namutla sa takot habang nagmamadali silang tumingin sa direksyon na iyon. Sa isang sulyap, isang figure ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng isang partikular na high-grade black ink nest, at isang magandang araw ang bumukas, na bumasag sa black ink nest. Ang enerhiya ay nag-iiba-iba sa lahat ng direksyon. Ang mga territory lord ay sumulong na parang kidlat. Ang sangkatauhan na ito ay talagang nagawang makatakas sa pagtugis ng Royal Lord. Hindi lang siya namatay, ngunit nagawa pa niyang patayin ang kanyang daan pabalik at ngayon ay narito siya upang sirain ang high-grade black ink nest. Sa oras na sumugod ang territory lord sa pinangyarihan ng aksidente, nasaan ang kalaban? Matapos sumabog ang Great Sun, ang 8th grade human race cultivator na mukhang multo ay misteryosong nawala. Mayroon lamang high-grade black ink nest na nabawasan sa hindi mabilang na mga fragment, at ang territory lord, na nagpapagaling sa loob ng black ink nest, na ngayon ay nasa miserableng kalagayan. Wala siya sa anumang panganib na mamatay, ngunit siya ay malubhang nasugatan, kaya pagkatapos na tamaan ng pag-atake ni Yang Kai, ang kanyang mga pinsala ay lumala pa. Sa pagkawasak ng black ink nest, inihayag niya ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, blanko ang kanyang ekspresyon at medyo natatakot, lihim na nagagalak na siya ay nakaligtas. Nagalit ang territory lords. Masyadong mayabang ang taong ito. Sa ilalim ng pagbabantay ng napakaraming territory lords, talagang naglakas loob siyang bumalik at hindi man lang ilagay ang mga ito sa kanyang mga mata. Nasaan ang Royal Lord? Malinaw na hinahabol niya ang taong ito, ngunit ngayong nakabalik na siya, wala nang makita ang Royal Lord. Ngunit bago nila maisip ito, isang pamilyar na pagbabago ng enerhiya ang lumitaw mula sa ibang direksyon. Ngayon na halos lahat ng territory lords ay nagtipon sa harap ng Black Ink Nest na winasak ni Yang Kai, ang ibang mga lugar ay tila naging hindi gaanong nababantayan. Si Yang Kai ay orihinal na gustong umalis kaagad, ngunit ngayong mayroon na siyang magandang pagkakataon, hindi niya maiwasang magpakitang muli. Katulad ng dati, kapag ang Golden Crow Casting Sun ay na-activate, ang napakagandang araw ay sumikat at bumagsak sa isang high-grade Black Ink Nest, direktang nabasag ito sa alikabok at pumatay ng malaking bilang ng Black Ink Clan sa malapit. Maraming territory lords ang sumigaw at lumipad patungo sa kanya, ngunit may isang matinong tao na umungal ng malakas. Mabilis na kumalat at bantayan ang Black Ink Nest. Ang pagiging pinamunuan ng ilong tulad nito ay hindi isang solusyon pagkatapos ng lahat. Masyadong mailap ang kabilang partido. Bagamat sila ay nagsama-sama at ang kanilang lakas ay malaki, ang kabilang partido ay walang balak na labanan sila. Ang sangkatauhan na ito na 8th grade ay halatang sinusubukang sirain ang iba't ibang high-grade black ink nests dito. Pagkatapos niyang paalalahanan, sa wakas ay nag-react ang territory lords at agad na kumalat para bantayan ang iba't ibang high-grade black ink nests. Sa ganitong paraan, hindi magtagumpay si Yang Kai ng ganoon kadali. Hanggat mapipigilan siya ng territory lord saglit,
ang mga kalapit na territory lords ay maaaring sumugod upang tumulong. Matapos wasakin ang pangalawang Black Ink Nest, gusto ni Yang Kai na makatakas kaagad, ngunit nang makitang hindi siya inaatake ng territory lords at sa halip ay nagkalat para bantayan ang high-grade Black Ink Nest, hindi na siya nagmamadali at nakatayo na lang doon, nagmamasid. Nakita rin ng territory lord na nagsalita kanina ang sitwasyong ito at lumubog ang kanyang mukha. Ang ugali ng taong ito ay mayabang na hanggang sa puntong hindi na kinaya ng mga territory lord na ito. Lumakas ang kanyang divine sense habang nagpadala siya ng sound transmission mula sa lahat ng direksyon. Kaagad, ilang territory lords ang lumipad patungo kay Yang Kai. Kalahating araw na ang nakalipas, nagpakita si Yang Kai at pinatay ang isang territory lord sa pamamagitan ng isang sibat. Alam nilang lahat na ang sangkatauhan ng 8th grade na ito ay napakalakas, at kung lalabanan nila siya ng isa-isa, maaaring hindi sila ang kanyang kalaban. Hindi pa banggitin, nagawa niyang makatakas ng hindi nasaktan mula sa pagtugis ng Royal Lord, at ngayon ang Royal Lord ay wala kahit saan. Ang taong ito ay talagang hindi isang ordinaryong 8th grade human race cultivator, tiyak na isa siya sa pinakamalakas na 8th grade cultivator. Ngayong nagsanabpuwersa ang ilang territory lords, hindi na siya dapat katakutin. Nang makita ang mga territory lord na sumugod sa kanya, si Yang Kai ay lihim na pinuri ang mga territory lord na ito para sa kanilang naaangkop na tugon. Kung talagang magsasama-sama sila, ang high-grade Black Nest sa panig ng Northern Pass ay hindi mababantayan, at tiyak na makararanas sila ng matinding pagkatalo. Gayunpaman, ang mga territory lord na ito ay kasalukuyang nakakalat, bawat isa sa kanila ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sa ilang territory lords na nagsanib puwersa upang pigilan siya, ito talaga ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Hindi rin masyadong maganda ang kalagayan niya ngayon. Pagkatapos ng kalahating araw na habulin ng Royal Lord, hindi gaanong magaan ang kanyang mga sugat. Bagamat mahigit 2 oras na siyang nagpapagaling, bahagya lang siyang naka-recover. Hindi pa banggitin ang ilang territory lords, kahit na ito ay isang buo na territory lord, magiging mahirap para sa kanya na harapin ang mga ito maliban kung gagamitin niya ang soul-shattering spike. Gayunpaman, paano niya magagamit ang kanyang buong lakas at maging mahina? Dahil hindi niya kayang harapin ang mga ito, maaaring hindi rin niya. Lumingon ang mga mata ni Yang Kai sa isang tiyak na direksyon, ito ang direksyon ng unang Black Ink Nest na katatapos lang niyang sirain. Itinaas ang kanyang kamay, tinawag niya ang kanyang Asher Dragon Spear at ngumisi dito. Totoo na ang high-grade Black Ink Nest doon ay nawasak, ngunit mayroon pa ring matinding na sugatan na territory lord doon. Medyo malas din ang territory lord na ito. Siya ay gumaling ng mabuti sa Black Ink Nest at naapektuhan ng pag-atake ni Yang Kai, na naging dahilan upang lumala pa ang kanyang mga pinsala. Sa sandaling ito, nakakaramdam siya ng panlulumo. Biglang may matalim na aura ang bumungad sa kanya mula sa malayo. Tumangala ang territory lord at nakita ang ngiti ni Yang Kai. Hindi maganda. Ang ekspresyon ng territory lord ay lubhang nagbago. Paanong hindi niya malalaman na siya ang pinuntirya? Malubha ang kanyang mga sugat at hindi niya maipakita ang kalahati ng kanyang lakas. Kung talagang tinatamaan siya nitong 8th grade human race master, siguradong hindi niya kalabanan, kaya agad siyang humingi ng tulong. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niya na ang kanyang mga kasamahan na nakapaligid sa kanya ay nakakalat lahat sa iba't ibang high-grade Black Ink Nests, iniwan siyang mag-isa. Ang territory lord na ito ay napuno ng kalungkutan at galit, pakiramdam na pagkatapos na lisanin ang Primordial Heaven Source Grand Restriction, walang magandang nangyari sa kanya. Sa susunod na sandali, lumitaw si Yang Kai sa kanyang likuran at itinutok ang kanyang Asher Dragon Spear patungo sa kanyang ulo. Naghanda na si Yang Kai para i-activate ang soul-shattering spike. Kung tutusin, hindi siya pinayagan ng kanyang kasalukuyang sitwasyon na mag-antala ng napakatagal. Hindi pa banggitin ang katotohanan na ang Royal Lord ay maaaring magmadaling bumalik anumang oras, mayroon pa ring ilang territory lords na nagsanib puwersa upang patayin siya. Gusto niyang patayin ang territory lord sa isang iglap at makatakas. Gayunpaman, kahit na nasira na ng Asher Dragon Spear ang ulo ng territory lord, hindi pa rin nakareact ang kabilang partido. Lihim na inisip ni Yang Kai na ang mga pinsala ng taong ito ay malamang na masyadong malala, na nagligtas sa kanya ng soul-shattering spike. Sa oras na muling sumugod dito ang ilang territory lords, isang bangkay na lang ang natitira. Tumalsik ang dugo ng tinta mula sa bangkay na walang ulo, na naging dahilan upang maramdaman ng mga territory lord na ito na parang lalabas na ang kanilang mga mata sa kanilang mga socket. Isang malaking kahihiyan ang bumalot sa kanilang mga puso, na nagparamdam sa kanila ng labis na panlulumo. Hindi lang sila, ganoon din ang ibang territory lords.
Maraming divine senses ang nag-interweave sa kalangitan sa itaas ng Northern Pass, sinusubukang hanapin si Yang Kai, ngunit ang bakas ng human race 8th grade ay hindi na makita. Pagkatapos ng kalahating oras ng tasa ng tsaa, sa wakas ay bumalik ang Royal Lord na humahabol kay Yang Kai, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang Territory Lords na kanina pa nagpipigil ng hininga. Malinaw na napansin din ng Royal Lord na ito ang abnormalidad sa Northern Pass. Bago siya umalis, ang lugar na ito ay hindi ganito, ngunit ngayong napagmasdan niya ang kanyang mga mata dito, napansin niya kaagad ang mga pagkalugi na kanyang dinanas. Dalawa pang high-grade Black Ink Nest ang nawasak, at isa pang Territory Lord ang napatay. Bagamat nahulaan na niya na naakit siya at tiyak na darating ang kabilang partido para manggulo, mahirap pa rin siyang tanggapin ang ganoong kahihinatnan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya. Hanapin siya, kahit anong halaga ang kailangan mong bayaran, gusto kong hanapin niyo ang taong iyon at durugan siya. Sa isang utos, ang maliliit na koponan ng Black Ink Clan ay sunod-sunod na nagmadaling lumabas sa Black Ink battlefield, at kahit na higit sa kalahati ng mga Territory Lords ay ipinadala. Marami sa mga Territory Lords na nasugatan ay nagrereklamo sa kanilang mga puso. Sila ay umatras mula sa 3,000 mundo upang magpagaling dito, ngunit ngayon, hindi lamang sila hindi naka-recover mula sa kanilang mga pinsala, ngunit itinaya pa nila ang kanilang buhay upang mahanap ang 8th grade Human Race Master. Kung alam nilang mangyayari ito, nanatili sana sila sa 3,000 mundo. Gayunpaman, nang makitang kahit ang Royal Lord ay hindi na muling pumasok sa Black Ink Nest at sa halip ay binabantayan ang Northern Pass, paano sila maglakas loob na magsabi ng anuman? Masunurin lamang silang sumunod sa kanyang utos. Sa sandaling ito, tumakas na si Yang Kai sa malayo. Alam din niya na sa kaguluhang ito, tiyak na magiging mahigpit ang seguridad ng Northern Pass, at tiyak na maraming cultivator ng Black Ink Clan ang lalabas para hanapin siya. Hindi niya inisip na samantalahin ang pagkakataong ito para patayin ang ilan sa mga master ng Black Ink Clan, ngunit mas mahalaga na mabilis na makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Sa makatuwid, pagkatapos lumipad ng kalahating buwan, natagpuan niya ang isang patay na universe world sa kailaliman ng Black Ink battlefield at gumawa ng spell para magbukas ng pansamantalang cave mansion. Pagkatapos magtakda ng ilang mga paghihigpit upang itago ang kanyang aura, si Yang Kai ay umupo ng payapa. Bagamat talagang gustong sirain ni Yang Kai ang lahat ng high-grade Black Ink Nest na ito, alam din niya na hindi ito makatotohanan maliban kung may kakayahan siyang makapasok sa 9th grade. Sa kanyang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivation, kung aatake siya ng maraming beses, tiyak na mabibigo siya ng husto. Sabi nga, kapag madalas kang maglakad sa tabi ng ilog, mababasa ang sapatos mo. Ang unang pagkakataon sa pag-atake ay ang pinakamahusay na pagkakataon, dahil ang Black Ink Clan ay ganap na hindi handa. Sa kabuuan, mayroong 5 high-grade Black Ink Nest na nawasak at 2 innate Territory Lords ang napatay. Si Yang Kai ay lubos na nasisiyahan sa resultang ito. Sa susunod na pag-atake niya, tiyak na hindi ito magiging madali. Hindi man lang alam ni Yang Kai kung may pagkakataon siyang umatake ulit. Martial Pick, Kabanata 5510. Sino ang taong ito? Walang pakialam si Yang Kai. Mas maganda kung may pagkakataon siyang kumilos, ngunit kung hindi, babalik siya sa 3,000 mundo. Ang lihim na void tunnel na ito ay gumanap ng isang mahusay na papel sa mga nakaraang taon. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay mag-focus sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat. Siya ay ganap na itinago ang kanyang sarili, habang ang Black Ink Clan sa Black Ink battlefield ay abala sa aktibidad sa loob ng mahabang panahon, ngunit mula sa simula hanggang sa katapusan, wala silang nakuhang anuman. Dahil dito, ang Royal Lord ay parang may bamara sa kanyang lalamunan. Alam na ang gayong kalaban ay tumitingin sa Northern Pass, tiyak na hindi siya ang kanyang kalaban, ngunit hindi niya mahanap kung saan siya nagtatago, na naging dahilan upang makaramdam siya ng labis na depresyon. Ang pagkakaroon nitong 8th grade human race ay parang isang matalim na talam na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo, na handang bumagsak anumang oras. Ang mga kahihinatnan nito ay napakalaki na walang sinuman sa mga Territory Lords, kasama siya, ang nangahas na matulog ng mahimbing upang gumaling. Ang tanging nagawa nila ay hilahin ang kanilang mga sugatang katawan at maghintay. Kalahating taon pagkatapos wasakin ni Yang Kai ang 5 high-grade Black Ink Nests, sa isang great territory na katabi ng Star Boundary, nakatanggap ang head office ng Human Race Army ng impormasyon mula sa iba't ibang great territory. Ang territory na ito ay hindi pa nagkaroon ng sariling pangalan sa universe chart dati, isang bilang lamang ng E39. Maraming great territory na tulad nito sa 3,000 mundo dahil ang great territory na ito ay walang anumang natitirang martial daw.
Kahit na mayroong ilang universe worlds, ang mga cultivator sa universe worlds ay hindi makakawala sa kanilang mga tanikala at hindi makatawid sa kawalan. Mayroong kahit ilang great territory kung saan walang lahi ng tao ang naninirahan doon. Dati ganito ang great territory ng Star Boundary, pero ngayon, dahil sikat na ang Star Boundary at ang pinakamalakas na sect sa Star Boundary ay ang High Heaven Palace, pinangalanan itong High Heaven Territory. Ilang dosenang taon na ang lumipas mula nang magbukas ang Black Ink Clan ng channel sa pagitan ng Spatial Territory at Wind Mist Territory at sumalakay sa 3,000 mundo. Sa ilalim ng utos ng dalawang master ng 9th grade human race, si Old Ancestor Xiao Xiao at Wu Qing, lumikas ang hukbo ng human race mula sa Spatial Territory at nagkalat sa iba't ibang great territory upang pamunuan ang paglikas at paglipat ng iba't ibang puwersa doon. Ngayong lumikas na silang lahat, lumipat na rin ang mga kailangang lumikas. Sa tulong ng iba't ibang hukbo ng human race, karamihan sa mga puwersa ay ligtas na nakarating sa High Heaven Territory, ngunit marami sa kanila ang natalo, tulad ng panig ng Sidivo Uring Territory. Kung hindi dahil sa tulong ni Yang Kai sa oras na iyon, hindi maraming cultivator sa buong Great Territory ang makaliligtas. May ilan pa nga na tinutugis ng hukbo ng Black Ink Clan sa kanilang paglabas. Bagamat mayroon pa ring ilang mga tao na naantala sa iba't ibang dahilan, ang pangkalahatang sitwasyon ay naging matatag. Ang mga hukbo ng human race ay nakakalat din sa 12 ng mga Great Territory na may High Heaven Territory bilang sentro, na nakikipaglaban sa mga hukbo ng Black Ink Clan. Mayroong hindi mabilang na mga labanan sa lahat ng laki, at sa halos bawat sandali, ang Black Ink Clan at ang mga sundalo ng human race ay bumagsak. Marami ring elite mula sa human race na nagsama-sama upang lumikha ng gulo sa Great Territory na inookupahan ng Black Ink Clan at pumatay ng malalakas na kaaway. Dahil ang E39 territory ay katabi ng Star Boundary at ang tanging pasukan sa Star Boundary, ang hukbo ng human race ang huling huminto. Ang head office ng army ay itinayo sa isang universe world sa Great Territory na ito. Ang human race ay hindi pa nagkaroon ng head office na tulad nito dati. Sa Black Ink Battlefield, nahati ang lahat ng Mountain Pass at walang makapag-utos. Tanging ang North, South, East, at West Army na may sariling opisina ng militar. Gayunpaman, ngayon na ang pangunahing hukbo ng human race ay hindi na kayang lumaban ng mag-isa, natural na kailangan nila ng isang lugar upang magbigay ng mga utos. Ito ay kung paano itinatag ang head office. Mayroong ilang chief at higit sa 12 deputy chief sa head office, na lahat ay ang pinakamataas na 8th grade Heaven Opening Realm Masters ng human race, na lahat ay bilang ng Army Commander. Sa Old Ancestor Xiao Xiao at Old Ancestor Wu Qing na pinipigilan ang Black Ink Giant Spirit God at walang oras para sa iba pang mga bagay, ang 12 ng mga masters ng 8th grade Heaven Opening Realm na ito ang mga pinuno ng hukbo ng human race. Ang mga pagsasaayos para sa digmaan kasama ang Black Ink Clan, ang mga pagsasaayos ng iba't ibang linya ng pagtatanggol, at ang paglalaan ng mga tauhan ay inilabas lahat mula sa punong tanggapan. Ang dating Great Evolution Eastern Army Commander, si Xiang Shan, at ang Northern Army Commander, si Mi Jinglan, ay isa na ngayon sa Chief at Deputy Chief ng Head Office. Sa araw na ito, mahigit 10 Panginoon ng 8th grade ang nagtipon upang talakayin ang digmaan. Pagkatapos ng maikling talakayan, mabilis silang nakabuo ng isang plano at nagpasa ng mga utos. Lumingon si Xiang Shan at tumingin sa paligid. Kung wala ng iba, maaari kang umalis. Ang 12 ito o higit pang mga 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator ay hindi nakaistasyon dito sa lahat ng oras na ito. Lahat sila ay nangungunang 8th grade Human Race Masters, kaya natural na madalas nilang manghuli ng mga master ng Black Ink Clan, ngunit sa pangkalahatan, karamihan sa mga master ng 8th grade ay kinakailangang manatili, na ginagawang mas madali para sa kanila na talakayin ang mga countermeasures sa mga emergency na sitwasyon. Nakatanggap si Xiang Shan ng impormasyon ilang araw na ang nakalipas na nag-iisa ang Black Ink Clan Territory Lord. Nitong mga nakaraang araw, binabalak niyang patayin ang kabilang partido. Ang mga huling araw ay ang pinakamahusay na oras, kaya kung walang gagawin dito, aalis na siya. Natahimik ang lahat ng chief at deputy chief, na nagpapahiwatig na walang mali. Si Mi Jinglan, sa kabilang banda, ay nagtaas ng kanyang kamay at sinabing, "Maghintay sandali, nakatanggap ako ng ilang kawili-wiling balita ilang araw na ang nakakaraan. Mangyaring tingnan." Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang stream ng liwanag. Natanggap ito ng mga master ng 8th grade at nalaman na ito ay isang Jade Sleep. Habang isinubsob nila ang kanilang sarili sa pagsusuri dito, ang isa sa kanila ay nagtaas ng kilay at nagtanong,
Ang pagsira sa sarili ng Black Ink Clan nang hindi inaatake. Ang Jade Slip ay nagtala ng impormasyon tungkol sa biglaang pagbagsak ng maraming Black Ink Nest sa iba't ibang Great Territory. Karamihan sa mga gumuhong Black Ink Nest na ito ay low-grade Black Ink Nest, na may maliit na bilang ay mid-grade Black Ink Nest. Bukod dito, marami sa kanila, na nakakalat sa mahigit 100 Great Territory. Nagbago ang ekspresyon ni Xiang Shan habang tumangala. Kailan mo natanggap ang balitang ito? Sumagot si Mi Jinglan. 10 araw na ang nakalipas. Ang maraming chief at deputy chief ay may kanya-kanyang mahalagang posisyon at tungkulin, at responsibilidad ni Mi Jinglan ang intelligence gathering, kaya siya ang unang nakaalam ng balitang ito. Isang 8th grade ang nagtanong. Ang balita ba ay tumpak? Tumanggo si Mi Jinglan. Makukumpirma ko na totoo ito. Ang ilan sa mga bagay na ito ay natuklasan ng pangkat ng Pangangaso sa Great Territory na inookupahan ng Black Ink Clan, habang ang iba ay natagpuan sa 12-12 ng mga Great Territory na inookupahan ng Black Ink Clan. Walang paraan upang kumpirmahin kung ito ay totoo o hindi, ngunit nagpadala na ako ng mga tao upang siyasatin ang mga dosenang iyon o higit pang Great Territories, at ito ay tumpak. Ang tinatawag na hunting team na tinutukoy niya ay isang maliit na team na binuo ng maraming human race masters na nakipagsapalaran ng malalim sa Great Territory na inookupahan ng Black Ink Clan para tugisin ang mga Black Ink Clan cultivator. Ang ilan sa mga pangkat ng Pangangaso na ito ay hindi kumpletong mga squad na binuo ng iba't ibang hukbo, habang marami sa kanila ay mga cultivator na na-recruit mula sa pangalawang klase na puwersa. Ang mga cultivator na ito mula sa pangalawang uri na puwersa ay hindi pa lumahok sa isang malawakang digmaan bago at mas nakasanayan na magkaroon ng maliit na bilang ng mga tao na magkasamang nakikipaglaban, kaya pinahintulutan sila ng punong tanggapan na gawin ang kanilang gusto. Sa partikular, ngayong hindi na pinaghihigpitan ng Cave Heaven Paradise ang mga cultivator mula sa second class na puwersa, maraming second class na puwersa ang nakalusot sa 7th grade. Ang pagkakaroon ng pangkat ng Pangangaso na ito ay isang malaking kawalan sa Black Ink Clan bawat taon. Gayunpaman, dahil kakaunti ang bilang ng mga tao, karamihan sa kanila ay nasa mga grupo ng 12 o higit pa, kapag nakatagpo na nila ang hukbo ng Black Ink Clan, magiging mapanganib ito. Kaugnay nito, sa mas kaunting mga tao, mas madaling kumilos ng malaya, lahat ay may mga pakinabang at disadvantages. Ang hanay ng paggalaw ng mga pangkat ng Pangangaso ay karaniwang isang Great Territory na inookupahan ng Black Ink Clan. Kalahating taon na ang nakalipas, marami sa mga pangkat ng Pangangaso ang nakasaksi sa pagkawasak ng Black Ink Nest sa Universe World, kaya nag-isip sila ng paraan upang maibalik ang impormasyon. Kasabay nito, isang katulad na sitwasyon ang naganap sa 12-12 ng Great Territories kung saan nakikipaglaban ang hukbo ng human race at ang hukbo ng Black Ink Clan. Ang ilan sa Black Ink Nest ay gumuho ng walang dahilan, at malinaw na nakikita ito ng maraming sundalo. Si Mi Jinglan ay may pananagutan sa katalinuhan, kaya walang nag-alinlangan sa kanyang mga salita. Nagliwanag ang mga mata ng isang 8th grade master habang nagtanong. Nabilang mo na ba ang bilang ng Black Ink Nest? Ilang low-grade Black Ink Nest at mid-grade Black Ink Nest ang mayroon? Sumagot si Mi Jinglan. Sa ngayon, ang kabuuang bilang ay 637 low-grade Black Ink Nest at 13 mid-grade Black Ink Nest. Ito lamang ang bilang na natuklasan, at ang matutuklasan natin ay isang maliit na bahagi lamang. Marami pa ang mahirap matuklasan ng human race. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Sigurado akong alam ng lahat ng tao rito kung ano ang ibig sabihin nito. Kung ito ay isang mid-grade Black Ink Nest na nasira sa sarili, hindi ito magiging malaking bagay. Nangangahulugan lamang ito na ang isang mid-grade Black Ink Nest ay nawasak, ngunit ang isang mid-grade Black Ink Nest ay nasira din sa sarili, kaya ang impormasyong inihayag nito ay medyo makabuluhan. Mataimtim na sinabi ni Xiang Shan. Ang human race ay hindi pa nakakatuklas ng anumang bakas ng high-grade Black Ink Nest sa iba't ibang larangan ng digmaan sa ngayon, kaya iniisip namin na ang high-grade Black Ink Nest ng Black Ink Clan ay dapat na naiwan sa ang No-Return Pass. Para sa Black Ink Clan, ang No-Return Pass ay napakaligtas. Ngayong wala ng paraan ang human race para protektahan ang kanilang sarili, sino pa ang maaaring pumunta sa Northern Pass para maghanap ng problema sa kanila? Ngayon ay tila may some iris sa high-grade Black Ink Nest sa No-Return Pass, kaya naman ang mid-grade Black Ink Nest at low-grade Black Ink Nest na iyon ay sinisira ang sarili. Sino ang taong gumagawa nito? Sumagot si Mi Jinglan. Bagaman hindi tayo sigurado sa sitwasyon doon, ayon kay Uyang Lai, mayroong Royal Lord na nangangasiwa sa No-Return Pass. Ang makapagudyok ng kaguluhan sa ilalim ng mga mata ng Royal Lord ay hindi ordinaryong tao.
Sinundan ni Uyang Lai si Yang Kai papunta sa Special Territory mula sa No Return Pass, kaya natural na naiintindihan niya ang sitwasyon doon kaysa sa iba. Sinabi na rin niya kay Mi Jinglan ang buong sitwasyon. Isang 8th grade master ang nag-isip. Maaaring si Old Ancestor Xiao Xiao at Old Ancestor Wu Qing ang kumilos. Umiling ang isa pang tao at pinabulaanan. Kasalukuyang pinipigilan ng dalawang Old Ancestor ang Black Ink Giant Spirit God na iyon, kaya imposibleng mapunta sila sa Northern Pass. Kung ganoon nga ang kaso, nangangahulugan ito na ang Black Ink Giant Spirit God ay nakipag-ayos na sa kanila, kaya dapat may ilang balita tungkol dito. Ang grupo ng mga tao ay nag-usap sa kanilang mga sarili, ngunit talagang walang paraan upang kumpirmahin ang anuman. Batay sa impormasyong kakatanggap lang nila, ang high-grade Black Ink Nest sa panig ng No Return Pass ay tiyak na nawasak, kaya naman napakaraming mid-grade Black Ink Nest at low-grade Black Ink Nest ang nasira ang sarili. Ngunit imposibleng malaman kung sino ang taong ito, kung ito ay isang tao o isang grupo ng mga tao. Biglang itinaas ni Xiang Shan ang kanyang ulo at sumulyap kay Mi Jinglan. Nagtama ang mga mata ng dalawa at pareho nilang nakita ang iniisip ng isa. Huwag mong sabihin sa akin. Ang batang iyon. Sa lahat ng taong kilala nila, wala ni isa sa kanila ang makakagawa ng ganoon, ngunit kung ang batang iyon, marahil ay may posibilidad. Kaagad, isang 8th grade ang nagtanong. Brother Xiang, sino itong batang sinasabi mo? Talagang may ganoong kakayahan siya. Martial Pick, Kabanata 5511. Sa wakas ay nakagawa ng isa. Hindi nagpatalo si Xiang Shan at direktang sinabi. Yang Kai, dapat narinig na ng lahat ang kanyang pangalan noon pa. Biglang naintindihan ng lahat. May nagtanong. Nabalitaan kong sumulong na siya sa 8th grade. Tumanggo si Mi Jinglan. Oo, si Yang Kai ay isa ng 8th grade. Nang makabalik si Uyang Lai at ang iba pa mula sa Black Ink Battlefield, si Yang Kai ang nanguna sa kanila. Ang taong nagsalita ay nagsabi. Kahit na nakalusot siya sa 8th grade, isa lamang siyang bagong promote na 8th grade cultivator. Ang No Return Pass ay mayroong Royal Lord at Territory Lords na nagbabantay dito. Paano niya nagagawa ang bagay na iyon ng mag-isa? Kahit nakilala ng taong ito si Yang Kai at matagal na niyang narinig ang kanyang pangalan, hindi siya pamilyar kay Yang Kai, kaya hindi maiiwasan na magkaroon siya ng ganoong pagdududa. Naisip ni Mi Jinglan sa kanyang puso na ang 8th grade na ito ay hindi ordinaryong 8th grade. Ang pagpatay sa isang territory lord ay hindi naiiba sa pagkatay ng manok at aso, at ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa lahat ng naruroon. Nakarinig siya ng maraming nakakagulat na impormasyon mula kay Uyang Lai, ngunit dahil ang impormasyong ito ay lubos na mahalaga, pinigilan niya ito. Ngayon, hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, kasama ang sariling lakas ni Yang Kai. Ito rin ay isang paraan ng proteksyon upang maiwasan si Yang Kai na malantad sa mga mata ng mga master ng Black Ink Clan at matarget ng kaaway. Ngunit ngayon, kahit na siya, si Mi Jinglan, ay gustong protektahan si Yang Kai, ang maliit na brat na ito ay hindi isang taong mananatiling mababang profile. Ngayong tumakbo na siya hanggang sa No Return Pass para sirain ang high-grade Black Ink Nest, paanong hindi siya makikita ng Black Ink Clan bilang isang tinak sa kanilang tagiliran? Pagkatapos mag-isip-isip sandali, sinabi ni Mi Jinglan. Maaaring mahirap para sa kanya na gawin ito ng mag-isa, ngunit huwag kalimutan, kahit na siya ay kumikilos ng mag-isa, hindi ito nangangahulugan na wala siyang tulong. Isang 8th grade cultivator ang biglang naunawaan. Ang hukbo ng Small Stone Race. Tumanggo si Mi Jinglan. Tama. Noong unang lumitaw si Yang Kai sa iba't ibang Great Territories at pino ang mga Universe World, binigyan pa niya ang mga cultivator ng Great Territories na iyon ng maraming Small Stone Race na hukbo bilang proteksyon. Malaking tulong ang mga hukbong ito ng Small Stone Race, kaya kung wala ang kanilang escort, tiyak na hindi magiging maliit ang bilang ng mga cultivator na lumikas mula sa iba't ibang Great Territories. Ayon sa aming mga kalkulasyon, ang bilang ng mga hukbo ng Small Stone Race na ipinadala niya ay umabot na sa 30 milyon, na halos 100 sa kanila ay katumbas ng mga masters ng 8th grade human race. Bagamat alam na ng lahat ang impormasyong ito, nang muling ibinalita ito ni Mi Jinglan, nabigla pa rin ang lahat. 30 milyong Stone Race Army. Mayroon pa ring daang Small Stone Race na katumbas ng isang 8th grade human race master. Mayroong higit pang maihahambing sa 7th grade, 6th grade, 5th grade. Nagtataka ang lahat kung paano nagawang linangin ni Yang Kai ang isang Small Stone Race upang makabuo ng napakalakas na puwersa. Naimbestigahan na nila ang pinagmulan ng Small Stone Race. Ito ay isang kakaibang nilalang na ipinanganak mula sa isang universe world sa isang bagong great territory sa kalapit na star boundary. Sa malawak na universo,
Ang universe world lamang ang may ganoong nilalang, at walang nakakita nito kahit saan pa. Gayunpaman, naimbestigahan na rin nila ang small stone race noon. Lahat sila ay pipi, walang katalinuhan, at mahina. Kung ikukumpara sa small stone race na ibinigay sa kanila ni Yang Kai, para silang dalawang magkaibang lahi. Wala pang kalahati ng 30 milyong malakas na hukbo ng small stone race ang naiwan, at ang kalahati ay nawasak na sa pakikipaglaban sa Black Ink Clan. Gayunpaman, ang higit sa 10 milyong malakas na hukbong small stone race ay isang kailangang-kailangan na puwersa para sa human race, lalo na dahil hindi sila natatakot sa kaagnasan ng Black Ink strength at hindi natatakot sa kamatayan sa labanan. Ang mga katangiang ito ay madalas na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng malaking kalamangan sa pakikipaglaban sa Black Ink Clan. Sa kasalukuyan, ang hukbo ng small stone race ay gumawa na ng pangalan para sa kanilang sarili sa iba't ibang larangan ng digmaan, at ang human race ay nakahanap din ng ilang paraan upang kontrolin sila. Kahit na hindi sila perpekto, mas mahusay sila kaysa dati. Hindi ito tulad noong simula, nang may tumawag sa small stone race sa kanilang mga kamay upang labanan ang kalaban, pagkatapos na patayin ng small stone race ang lahat ng Black Ink Clan, hindi na nila ito maibabalik, na naging dahilan upang maging awkward. Napakalaki ng pagkawala ng 30 milyong sundalong small stone race dahil sa nakaraang maling pamamahala ng human race, ngunit pagkatapos makahanap ng human race ng ilang paraan para kontrolin sila, ang mga pagkalugi ay naging mas maliit. Dahil si Yang Kai ay nakapagregalo sa kanila ng 30 milyong small stone race na sundalo, nangangahulugan ito na tiyak na mayroon siyang natitira. Sa sarili niyang lakas at suporta ng small stone race, hindi imposibleng sirain niya ang ilan sa high-grade Black Ink Nest sa Northern Pass. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, ang human race ay halos hindi nakapagpapatatag ng kanilang mga sarili at na-withdraw ang lahat ng kanilang puwersa upang labanan ang Black Ink Clan sa mahigit 100 larangan ng digmaan, ngunit nagawa lamang nilang protektahan ang kanilang sarili at hindi nakapaglansad ng anumang epektibong counterattack. Gayunpaman, nag-iisa si Yang Kai, ngunit binaligtad niya ang sitwasyon sa Northern Pass. Kung ikukumpara sa kanya, medyo nahihiya itong mga veteranong 8th grade masters. Kawawa naman. May bumantong hininga. Sa kasamaang palad, nakapasok si Yang Kai sa 5th grade Heaven Opening Realm noon. Kahit na pagkatapos kumain ng isang mid-grade world fruit, ang kanyang kasalukuyang 8th grade Heaven Opening Realm ay ang kanyang limitasyon. Ang pagnanais na makapasok sa 9th grade ay mahirap. Ang Universe Furnace ay mailap, at walang nakakaalam kung kailan ito lilito. Kahit na ito ay lumitaw, malamang na ito ay isang madugong bagyo, at ang Black Ink Clan ay tiyak na hindi papayagan ang human race na madaling makuha ito. Ang munting brat na ito. Paanong hindi siya galing sa Cave Heaven Paradise? Tanong ng isa pang 8th grade cultivator. Noon, malinaw na may mga kwalifikasyon si Yang Kai para direktang makapasok sa 7th grade, ngunit sa huli, napilitan siyang pumasok sa 5th grade. Alam ng lahat kung bakit. Kung titingnan ito ngayon, ang pagsupil noong panahong iyon ay isang malaking pagkakamali, ngunit ayon sa hindi nakasulat na mga alituntunin ng Cave Heaven Paradise, talagang kailangan itong sugpuin. Siyempre, mayroon ding mga tao na may sariling makasariling motibo. Gayunpaman, kung ang batang ito ay nagmula sa Cave Heaven Paradise, sino ang pipigil sa kanya at hindi ito turing siyang isang kayamanan? Kung siya ay direktang lalampas sa 7th grade, sa kanyang cultivation speed, maaaring maabot pa niya ang peak ng 8th grade at maabot ang 9th grade. Kapag nakapasok na siya sa 9th grade Heaven Opening Realm, tiyak na makakamit niya ang magagandang bagay. Marahang kumatok si Xiang Shan sa mesa at sinabing, "Hindi na kailangang sabihin pa, ano ang ibig sabihin nito ni Brother Mi." Naging solemn na ang ekspresyon ni Mi Jinglan habang sinabi niya, "Noong si Yang Kai ay nasa Great Evolution Army, marami akong nakipag-ugnayan sa kanya. Ang batang ito ay hindi isang ordinaryong tao na maihahambing. Sa ating human race, isa rin siyang malaking contributor. Kung wala siya, walang magiging purifying light, walang purifying Black Ink battleship, at walang purifying Black Ink peel. Ngayong mag-isa lang siya sa Northern Pass, dapat ba akong magpadala ng sundo sa kanya?" Saglit na huminto, sinabi ni Mi Jinglan. "Medyo matapang ang batang brat na ito, natatakot ako kung may mangyari sa kanya. Maaaring mawalan ng mahalagang talento ang human race. Sunduin siya. Paano natin gagawin iyon? Higit pa, ang mga frontline ng iba't ibang teritoryo ay kasalukuyang mahigpit, at ang ating human race ay halos hindi kayang protektahan ang ating sarili, kaya paano tayo makakapag-deploy ng napakaraming tao?" Agad na pinabulaanan ng isang 8th grade. Hindi niya sinasadyang makipagtalo kay Mi Jinglan, nagsasabi lang siya ng totoo. Sa ngayon,
ang iba't ibang hukbo ng human race ay binawi ang kanilang mga defensive line at nagbukas ng isang larangan ng digmaan upang labanan ang Black Ink Clan sa mahigit isang dosenang Great Territory, kaya ang kanilang sitwasyon ay hindi masyadong maganda. Tumango rin ang iba. Ay nagsabi, kung gusto nating kumuha ng 8th grade na tulad niya, kailangan nating magpadala ng kahit ilang 8th grade masters, ngunit sa iba't ibang larangan ng digmaan, ang 8th grade masters ay kailangan. Saan natin sila ipapadala? Nanatiling tahimik si Mijinglan saglit bago sinabing, kung walang paraan para mag-adjust, maaari na tayong sumuko sa larangan ng digmaan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ng lahat ay nagbago ng husto, at ang nagsalita ay tumitig kay Mijinglan ng hindi makapaniwala. Brother Mi, sa palagay mo ba ay mas mahalaga ang kaligtasan ni Yang Kai kaysa sa mga tagumpay at pagkatalo ng mga larangan ng digmaan? Ngayon, sa 12 ng mga larangang ito, hindi mabilang na mga sundalo ang nagbuhos ng kanilang dugo sa bawat isa sa mga larangang ito at itinambak ang kanilang mga bangkay, na wala sa mga ito ang madaling iwanan. Talagang nakakabigla ang panukala ni Mijinglan. Umiling si Mijinglan at sinabing, ang pagsuko sa isang territory battlefield ay hindi nangangahulugan na si Yang Kai ay mas mahalaga kaysa sa territory battlefield, ngunit ang human race ay kasalukuyang nasa isang mahinang estado. Kung susuko tayo ng isa, mababawasan ang pressure. At saka, huwag kalimutan, sa mundong ito, si Yang Kai lang ang makakagamit ng purifying light. Ang 8th grade master ay nanatiling tahimik ng ilang sandali bago ang kanilang divine sense ay lumakas at nagsimula silang makipag-usap. Walang magawang tumingin si Xiang Shan kay Mijinglan. Ito ay dapat na isang normal na pagpupulong, ngunit sa huli, si Mijinglan ay talagang nagmungkahi na isuko ang isang larangan ng digmaan. Ito ay hindi maliit na bagay. Kung talagang tatanggapin ang panukalang ito, tiyak na magdudulot ito ng kawalang kasiyahan sa maraming tao. Napakaraming sundalo ang namatay sa larangan ng digmaan, mga kapwa-alagad sa iisang sekta, ang kanilang mga kaibigan at pamilya, na ayaw maghiganti, sino ang handang umatras. Kahit na pumunta sila sa ibang larangan ng digmaan at nakikipaglaban pa rin sa Black Ink Clan, iba ang pakiramdam. Kung may nangyaring mali ngayon, masisira ang reputasyon ni Mijinglan. Sa panahong ito, labis na namiss ni Xiang Shan ang purifying light na nilikha ni Yang Kai. Ngayon na ang labanan ng human race ay nasa isang mahigpit na lugar, ito ay may kinalaman sa purifying light. Sa kasalukuyan, natupok na ang karamihan sa purifying light ng human race. Isang purifying black ink battleship lang ang may kaunting purifying light, na sadyang iniwan ni Xiang Shan at ng iba pa sakaling may mga emerhensya. Halimbawa, kung ang isang mahalagang figure ay napinsala ng black ink strength, kaya hindi ito magagamit sa mga normal na oras. Bagamat ang purifying black ink pill ay mayroon ding kakayahan na paalisan ang black ink strength, ang purifying black ink pill ay mas mababa kaysa sa purifying light. Bilang resulta, nang ang mga sundalo ng human race ay nakipaglaban sa Black Ink Clan, medyo napigilan sila. Ang munting bastos na ito, dahil hindi siya namatay, dapat siyang mabilis na bumalik at lumikha ng purifying light. Bakit siya tumatalon-talon sa Northern Pass? Sa Black Ink Battlefield, sumilip si Yang Kai hanggang sa labas ng Northern Pass. Kalahating taon na ang nakalipas mula nang sirain niya ang 5 high-grade Black Ink nests. Sa loob ng kalahating taon na ito, ganap na gumaling ang kanyang mga sugat, ngunit ngayong nakabalik na siya, napakahigpit ng seguridad sa labas ng Northern Pass. Sa daan, nakatagpo siya ng maraming patrol team mula sa Black Ink Clan, na marami sa mga ito ay pinamumunuan ng isang feudal lords, at mayroon pang ang ilang territory lords na patuloy na nagpapatrolya sa lugar. Masyadong maingat ang Black Ink Clan. Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili. Ang hindi niya alam ay noong huling beses na gumawa siya ng gulo sa Northern Pass, naging sanhi siya ng galit ng Royal Lord. Ngayon, hindi banggitin ang mga territory lords, kahit siya mismo ay nagbabantay sa Northern Pass at hindi pa pumunta sa Black Ink Nest para magpagaling, baka sakaling atakihin muli ni Yang Kai. Dahil sa sobrang pag-iingat ng Black Ink Clan, naramdaman ni Yang Kai na medyo mahirap ang mga bagay. Noong una, ilang beses pa niyang gustong kumilos at sirain ang pinakamaraming high-grade Black Ink Nest hanggat maaari, ngunit ngayon ay tila ito na ang kanyang huling pagkakataon. Dahil iyon ang kaso, oras na para gumawa ng huling paninindigan. Marshall Pick, Kabanata 5512. Ang lakas ng loob mo. Nang makapagdesisyon na si Yang Kai, itinoon ni Yang Kai ang kanyang atensyon sa loob at labas ng Northern Pass, hinahanap ang kanyang target. Hindi nagtagal, naglock siya sa isang high-grade Black Ink Nest sa kanang bahagi ng Northern Pass.
Bagamat hindi niya nakita ang figure ng Royal Lord o naramdaman man lang ang kanyang aura, alam niyang kay na ang Royal Lord na ito ay nagtatago sa isang lugar, naghihintay na magpakita siya. Sa makatuwid, sa sandaling gumawa siya ng hakbang, tiyak na makakatanggap siya ng isang dumadagandong na suntok mula sa Royal Lord. Gayunpaman, kumpara sa huling pagkakataon, ito ay medyo mas mahirap. Sa huling pagkakataong pumunta siya rito para maglunsad ng sneak attack, hindi nakabantay ang panig na ito, kaya madali niyang nawasak ang dalawang high-grade Black Ink Nest. Ngunit ngayon, ang mga Territory Lord ay nakakalat sa paligid, at kahit saan man lumitaw si Yang Kai, siya ay agad na maarang ng mga Territory Lord. Ang dahilan kung bakit pinili niya ang high-grade Black Ink Nest sa kanang bahagi ng Northern Pass ay higit sa lahat dahil ang Territory Lord na responsable sa pagbabantay sa lugar na ito ay may medyo dispirited na hitsura sa kanyang mukha at ang kanyang aura ay medyo hindi rin matatag. Hindi magaan ang mga sugat ng lalaking ito, ibig sabihin madali siyang pumatay. Karamihan sa mga Territory Lord sa Northern Pass ay nasugatan, kaya nag-isip si Yang Kai na lahat sila ay inilikas mula sa mga larangan ng digmaan ng 3,000 mundo. Sa huling pagpunta niya rito, hindi niya napagmasdan ng mabuti ang mga ito, ngunit ngayong ginawa niya iyon, nalaman niyang totoo ito. Bukod pa riyan, ang gate sa Spatial Territory Battlefield na matagal na niyang nozzle up ay binuksan din ng Black Ink Clan. Noon, akala niya sa pamamagitan ng pag-seal sa gate, tuluyan niyang mapuputol ang suporta ng mga puwersa ng Black Ink Clan sa likod niya, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang nagkamali siya. Ang Black Ink Clan ay may paraan upang muling buksan ang gate, ngunit magtatagal ito ng ilang oras at magandang presyo para magawa ito. Para kay Yang Kai, hindi ito masamang balita. Dahil nabuksan na ang gate na ito, isa na rin itong daan palabas para sa kanya. Hanggat siya ay sumugod dito, ang Royal Lord ay hindi maglalakas loob na habulin siya. Hindi na kailangang magsiyasat ng anuman, ang pinakamahusay na paraan ay ang direktang pag-atake. Habang nag-flash sa kanyang isipan ang ideyang ito, agad na isinaaktibo ni Yang Kai ang kanyang Space Principle at nakarating sa itaas ng high-grade Black Ink Nest sa isang kisap mata. Gamit ang Asher Dragon Spear sa kanyang kamay, itinulak niya ito patungo sa Territory Lord. Ang Soul Shattering Spike ay na-activate din kaagad. Sa pakikitungo sa mga napinsalang Territory Lords na ito, ang Soul Shattering Spike ay napaka-epektibo. Noong nakaraang pagkakataon, natikman ni Yang Kai ang mga benepisyo nito, kaya natural na hindi siya magiging maramaw sa pagkakataong ito. Sa madaling salita, kailangan niyang bayaran ang halaga ng pagsasakripisyo ng kanyang kaluluwa, na nasa loob ng kanyang pagpaparaya. Medyo malas din ang Territory Lord na ito. Siya ay malubhang nasugatan ng isang 8th grade human race cultivator sa front lines at walang pagpipilian kundi ang umatras sa Northern Pass para gumaling. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang araw na pahinga, si Yang Kai ay gumawa ng malaking kaguluhan dito. Sa utos ng Royal Lord, paano siya magkakaroon ng pagkakataong pagalingin ang kanyang mga sugat. Kaya lang niyang bantayan ng buong puso ang lugar kung saan siya responsable para pigilan ang 8th grade human race sa muling pag-atake. Lumipas ang kalahating taon, ngunit wala pa ring bakas ng taong iyon, kaya medyo nakahinga siya ng maluwag. Bukod dito, ang kanyang mga pinsala ay medyo malubha. Sa sandaling ito, pinipino niya ang nawawalang Black Ink Strength ng Black Ink Nest at unti-unting gumagaling mula sa kanyang mga pinsala. Kahit na ito ay hindi masyadong epektibo, ito ay mas mahusay kaysa sa paggawa ng wala. Nang maging magulo ang espasyo sa paligid niya at si Yang Kai ay nagmamadaling lumabas gamit ang kanyang sibat, ang Territory Lord ay hindi nakapag-react kahit sandali. Ang naipon na mga pinsala sa kanyang katawan ay nagpababa sa kanyang pangunawa sa panganib. Sa sumunod na sandali, para siyang tinusok ng karayom sa kanyang isipan, na nagdulot ng matinding kirot sa puso na bumalot sa kanyang buong katawan, dahilan upang siya ay manginig ng marahas at halos himatayan. Isang mahabang sibat ang mabilis na lumaki sa kanyang larangan ng paningin. Gustong lumaban ng Territory Lord na ito, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya napigilan ang kanyang Black Ink Strength at nakatanaw lamang siya habang ang sibat ay tumusok sa kanyang ulo. Matapos magtagumpay ang pag-atake ni Yang Kai, ang sibat sa kanyang kamay ay hindi nawala ang anumang momentum nito dahil madali nitong na-flat ang high-grade Black Ink Nest. Wasakin ang isa pa, kasabay nito, ang ilang Territory Lord na nagbabantay sa kalapit na lugar ay nag-react din at sumugod kay Yang Kai mula sa lahat ng direksyon. Sa Northern Pass, ang matayog na figure ng Royal Lord ay pumailang lang sa kalangitan na may malamig na ekspresyon. Minamaliit niya ang kapangahasan ng taong ito. Inakala niya na ang taong ito ay mananatiling tulog ng hindi bababa sa ilang taon, ngunit sinong mag-aakala na wala pang kalahating taon, nilito siyang muli. Sa kabutihang palad,
hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay, kaya napansin niya si Yang Kai sa sandaling lumitaw siya. Sa kasamaang palad, gaano man kabilis ang kanyang reaksyon, hindi niya nailigtas ang Territory Lord sa tamang panahon. Pinatay ni Yang Kai ang kaaway sa isang iglap. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Matapos bayaran ang presyo ng isang Territory Lord at isang high-grade Black Ink Nest, kailangan niyang patayin ang taong ito sa 8th grade ngayon kahit ano pa ang mangyari. Sa napakaraming Territory Lords na nakapaligid sa kanya at ang Royal Lord na umaatake, imposibleng makatakas ang sinuman sa mga master ng 8th grade human race. Matapos magdusa ng ganoong pagkawala, natuto ang Royal Lord ng kanyang leksyon at ginamit ang kanyang malakas na lakas para guluhin ang kawalan, na pinipigilan ni Yang Kai na gamitin ang kanyang Space Principle para makatakas. Gayunpaman, walang intensyon si Yang Kai na tumakas. Matapos wasakin ang Black Ink Nest, tumalikod si Yang Kai at nagmamadaling pumunta sa direksyon ng No Return Pass, na parabang sasalakayin niya ang Royal Lord, na naging dahilan upang ang ilang Territory Lords na dumating upang palibutan siya ay tumahimik. Sinusubukan ba ng taong ito na ligawan si kamatayan? Tulad ng labis na kagalakan ng Territory Lords, ang Territory Lord na sumusugod kay Yang Kai ay biglang nagpakawala ng malungkot na sigaw at nasuray-suray. Biglang tumaas ang bilis ni Yang Kai at nabasag niya ang kanilang paligid sa isang iglap. Isa pang soul-shattering spike ang na-activate, ngunit si Yang Kai ay walang oras para patayin ang pangalawang Territory Lord. Kung ikukumpara sa pagpatay sa mga Territory Lord na ito na lubhang nasaktan at sa pagsira sa high-grade Black Ink Nest, mas hilig ni Yang Kai na patayin ang huli. Matapos dumaan sa pagkubkob ng Territory Lords, muling winalis ni Yang Kai ang kanyang sibat, at sa susunod na sandali, isa pang high-grade Black Ink Nest ang naging alikabok. Ang lakas ng loob mo. Ang papalapit na Royal Lord ay nagliliyab sa galit. Nagbibilang ng kalahating taon na ang nakalipas, 7 sa high-grade Black Ink Nest ang nawasak, at 3 sa kanilang Territory Lords ang napatay. Isa pa, ang lahat ng ito ay nangyari sa harap mismo ng kanyang mga mata. Pakiramdam ng Royal Lord na ito ay siya ay napahiya ng husto. Ito ay hindi na isang bagay na maaaring malutas sa pamamagitan ng pagpunit sa bangkay ng kabilang partido sa 10,000 piraso. Lihim siyang nagpasya na kung mabibihag niya ang taong ito ng buhay, huhugutin niya ang kanyang kaluluwa at dalisayan ito, na magpapahirap sa kanya ng mas masahol pa sa kamatayan. Parami ng parami ang mga Territory Lords din ang kumilos at sumugod kay Yang Kai, ang kanilang matatalas na aura ay tumatagos sa hangin sa paligid niya na parang matalas na talam. Ang buong Northern Pass ay parang kaldero ng kumukulong mantika na binudburan ng asin. Kahit na dumating ang isang Royal Lord upang batiin siya, ang ekspresyon ni Yang Kai ay nanatiling hindi nagbabago. Bigla niyang iniligpit ang kanyang Asher Dragon Spear at sa pagwagayway ng kanyang mga kamay, lumitaw ang 2 hukbo ng Small Stone Race. Ang 2 hukbong ito ay kabilang sa 2 magkaibang uri, ang isa ay ang araw, ang isa ay ang buwan. Ang biglaang paglitaw ng Small Stone Race ay nagulat sa lahat ng mga master ng Black Ink Clan, ngunit hindi nagtagal, nakilala sila ng isang Territory Lord. Sa frontline battlefield, maraming tao ang mag-uutos sa mga nilalang na ito na lumaban sa Black Ink Clan. Ang mga nilalang na ito ay hindi natatakot sa kaagnasan ng Black Ink Strength, at hindi rin sila natatakot sa kamatayan, na nagdulot ng malaking pagkalugi sa Black Ink Clan. Ngunit sa harap ng napakaraming Territory Lords at isang Royal Lord, ano kayang silbi ng mga taong ito? Kahit gaano pa sila karami, kung hindi sila malakas, langgam pa rin sila. Sa ilalim ng kontrol ni Yang Kai, ang 2 hukbo ng Small Stone Race ay sumugod patungo sa Royal Lord ng Black Ink Clan, ngunit sa sandaling nakipag-ugnayan sila sa kanya, agad silang natalo. Ang hindi mabilang na Small Stone Race ay naging mga durog na bato, at sa harap ng kapangyarihan ng Royal Lord, ang Small Stone Race na ito ay hindi man lang nakalapit sa kanya. Sa kabutihang palad, sapat na sila, at sa isang kisap mata, ganap na nilang napalibutan ang Royal Lord ng Black Ink Clan. Kasabay nito, si Yang Kai ay napapaligiran din ng mga Territory Lords na umaatake sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Isa-isang nagpakawala ang Territory Lords ng kanilang mga pamatay na suntok, ang makapal na Black Ink Strength na nagiging Divine Abilities na lumipad patungo kay Yang Kai. Ang gayong marahas na pag-atake, pabayaan ang isang 8th grade, kahit na ang 9th grade ay tatamaan nito, hindi sila magkakaroon ng magandang wakas. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay tila walang pakialam at sa halip ay iniunat ang kanyang mga kamay. Ang Sun and Moon mark sa likod ng kanyang mga kamay ay biglang uminit, na bumabalot sa 2 hukbo ng Small Stone Race. Sa susunod na sandali, ang sobrang mayamang kapangyarihan ng araw at buwan ay nakuha at mabilis na nagsanib, na naging purong puting liwanag.
Napapaligiran ng small stone race, biglang naramdaman ng Royal Lord ang kanyang puso na bumilis, at ang mga territory lords na nakapaligid kay Yang Kai ay nakaramdam ng higit na pagkabalisa. Tulad ng isang tunay na araw na sumasabog, isang nakasisilaw na puting liwanag na napakadalisay na kahit kay titing na karumihan ay hindi makikita, na nagbibigay liwanag sa nakapalibot na espasyo sa milyon-milyong kilometro. Ang hindi mabilang na mababang antas ng Black Ink Clan ay ganap na nalinis ng nakakasilaw na liwanag na ito. Maging ang mga divine abilities at secret techniques mula sa Black Ink Strength na sumalakay kay Yang Kai ay halos nawala na, naiilan lang sa kanila ang tumama kay Yang Kai, na naging sanhi ng pagsuray-suray niya. Ang Territory Lords ay sumigaw ng malungkot na parabang nabasa sila sa pinaka-nakakalason na lason sa mundo, ang kanilang mga katawan ay patuloy na naglalabas ng Black Ink Strength at naglalabas ng mga tunog ng kaluskos. Ang nakakasilaw na liwanag ay tumagal ng 10 paghinga bago unti-unting naglaho. Gayunpaman, sa 10 paghinga ng oras na ito, ang mga pagkamatay at pinsala ng Black Ink Clan sa loob at labas ng No-Return Pass ay mahirap kalkulahin. Ang pinakamalapit na pagdaan sa bundok sa pinanggagalingan ng liwanag ay mayroong maraming bagong miyembro ng Black Ink Clan, ngunit ngayon, wala pang isa sa 10 ang natitira. Kahit na ang sitwasyon sa malayong bundok ay dumaan at ang lumulutang na kontinente ay bahagyang mas mahusay, ang mga pagkalugi ay malaki pa rin. Tanging ang Black Ink Clan sa mga Outer Mountain Pass ay hindi masyadong naapektuhan. Mayroon ding mahigit 100 ng Territory Lords na pinakamalapit kay Yang Kai, na ang mga aura ay bumagsak ng husto at wala na sa Territory Lord. Sila ay binugbog hanggang sa punto kung saan sila ay nabawasan sa isang Feudal Lord sa isang iglap, at ngayon ay lahat sila ay nataranta. Katulad nito, ang Royal Lord na napapaligiran ng 2 hukbo ng Small Stone Race ay nataranta rin. Ang 2 puwersang Small Stone Race, bawat isa ay may 1,000,000 miyembro, ay naging mga durog na bato sa sandaling ito, na inihayag ang kahabag-habag na figure ng Royal Lord. Siya ay nasa gitna ng napakalaking purifying light ngayon, kaya ang pinsalang natamo niya ay ang pinakamalaking. Kahit na siya ay isang Royal Lord, sa sandaling ito ay nababalot siya ng alikabok at ang kanyang aura ay nasa kaguluhan. Alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng purifying light, ngunit hindi niya naisip na may isang tao sa mundong ito na makakapaglabas ng ganoon kalaking purifying light. Ang nasabing pagsabog ay isang bagay kahit na hindi niya kayang tiisin ng ilang beses. Ang dosenang mga aura ng Territory Lords ay bumagsak sa antas ng Feudal Lord dahil ang kanilang mga pundasyon ay nalinis, kaya paanong hindi siya magiging pareho? Ang kasalukuyang siya ay masasabing nawalan ng halos 10% ng kanyang lakas. Kahit nakayapan niyang patatagin ang kanyang lakas bilang isang Royal Lord, hindi na siya kasing lakas ng dati. Kung siya ay tatamaan muli ng liwanag na ito, mahirap igarantya na mapoprotektahan niya ang Royal Lord cultivation. Sa makatuwid, pagkatapos ng hindi inaasahang pangyayari, agad na sinimulan ng Royal Lord na ito na alertuhan ang nakapaligid na puwersa upang imbestigahan ang kinaroroonan ni Yang Kai, sa takot na siya ay atakihin muli. Maya-maya, lumingon siya at tumingin sa may gate. Doon, ang mukha ni Yang Kai ay mapatla habang nakatayo siya sa labas ng gate, ang kanyang mga mata ay puno ng provokasyon at pangaalipusta.